Wala siyang magic, pero parang ginayuman ni Dingdong Dantes ang mga babae at bakla na rin sa kanyang bagong katawan. Kaya naman kahit matagal na siyang sikat, muling nauso. Lalo na nang siya ay naging si Seryo. Sa pinakaabangang Cosmo Fashion Show, siya ang nanguna at nakatanggap ng pinakamalakas na tili at papuri. Dingdong Dantes! Pero kung sumikat si Seryo, mas lalo na ang kanyang kapareha, si Marimar. Mula sa mga maliliit na barong-barong hanggang sa mga naggagarang mansyon, mga sosyal man o masa, maging sikat man o hindi, iisa ang paboritong team song. Marimar. Ako si Marimar, simple man at mahirap. Meron ding mga pangarap. Marimar, bakit tumibok ang puso? Pag-ibig ay asahan mo. Marimar, out! Tila humihinto nga ang mundo, mapanood lang ang pakikipagsapalaran ni Nabelia Aldama, Pulgoso at Kusita. Kahit na mga pampublikong sasakyan, may kanya-kanyang paraan, masubaybayan lang ang kanyang pakikipagsapalaran. It follows a certain formula na alam na ng mga producers na magkiklik sa publiko. Poor girl, rich boy, tapos makakaahon sa kahirapan, mapagagantihan ang mga inaapi. And these are situations in life na mag-identify ang mga tao sa kahit anong kultura siguro, lalo na sa isang kultura o isang lipunan tulad ng Pilipinas ngayon na medyo maraming mahihirap. Kung si Marimar umariba na sa bansa, siyempre sikat na rin ang totoong Marimar, si Marian Rivera. Taong 2005 nang magsimula si Marian sumabak sa pag-artista. Dati ay pa-extra-extra lang siya. Medyo nagkapangalan nang mapasali siya sa Super Twins. Siya ang gumanap na ina ni Jeneline Mercado at Nadine Samonte. Dahil sa hindi may tatanging karisma, siyang itinanghal na Best New Female TV Personality ng Star Awards noong taong 2006. Pero nung nag-audition si Marimar, marami ang nagtaas ng kilay. Hi, Pulgoso. Hindi ko yung maitatanggi sa'yo. Oo, umiibig talaga ako. Kaya ba niyang gampanan ang papel na dapat sana ay kay Angel Locsin? Hindi ako titigil hanggat hindi ako nakakaganti. Dahil ako si Marimar Albana. Kino-congratulate po ako dahil ako daw po yung napiling Marimar. Wow! Pakita mo! Yeah! Oo naman, ang sigaw ng bayan. Hindi lang napunan, tila nalampasan pa. Ano ba ang pagkakaiba na Marimar na Marian Rivera tsaka yung Marimar na... Malaki din po, pero hindi kami nagkakaiba ni Marimar eh. Kasi si Marimar masyadong masayahin, yung light ng lahat ng buhay, hindi masyadong dinidibdib yung mga pagkakataon. Ako din po gano'n eh, as long as ginagawa ko yung trabaho ko, siguro sa trabaho seryoso ko, pero pagdating sa mga kaibigan, gusto ko laging masaya, gusto ko laging nagbibiroan. So, pwede ba natin masabi na si Marimar na napapanood namin gabi-gabi sa GMA, yun si Marian? Pwede po. Opo. Pero umpisa lang daw ito ng kanyang mga plano. Dadating ang panahon, ang Marimar matatapos. Opo. Di ba? Ayoko po isipin, nalulungkot ako. Ayaw mo isipin. Yan. Pero, ano si Marian Rivera after Marimar? Sa nakikita mo? Ayaw mo isipin yun ngayon? Siguro po masasabi ko sa lahat po ng projects na ginagawa ko, lagi po may naiiwang lesson sa akin eh. Sa bawat ginagawa ko. Hindi pwedeng wala akong matututunan sa isang soap na tinatapos ko. Itong Marimar na to, malaki talaga ang naging pagbabago sa buhay ko. Pagkatapos ng aking panayam kay Marian, ipinakilala namin sa kanya ang aming sorpresa. Dinala namin ang isa sa kanyang pinakamasugid na tagahanga, si Maymay. 6 na taong gulang si Maymay at sa kanyang murang edad, idolo raw niya si Marimar. Kasi po, gusto ko po maging artista gaya ni Ate Marimar.
Tulad ni Maymay, marami sa mga tagahanga ni Marian at Marimar ang umaasa sa aliw at inspirasyong ibinibigay ng programa sa kanila. Taon-taon may nalalaos at may nauuso. Kasabay ng pagbabagong ito ang pagpapalit ng panlasa ng mga Pilipino. Pero sumabay man sa uso o hindi, ang mahalaga ay mapasaya at mapangiti ang bayan kahit na saglit lamang. Pag-ibig ay asahan